Hi guys, good morning. So kagigising ko lang, nagluto muna tayo ng breakfast. And ang plano ko sana talaga today is ibigay sa inyo yung example ng ating letter of guarantee. Kasi marami tayong mga kababayan ang may plano na magbakasyon sa Pilipinas. So isang bagay na nahihirapan sila or nire-request nila sa akin through email, inbox, sa comments, sir baka pwedeng makahingi ng sample ng letter of guarantee. Napakarami ko na pong natatanggap na ganyan na na comments at saka sa email ko napakahaba. Sample lang daw ng letter of guarantee nila. Yun lang nandoon yung kulang nila. And pasensya na po kayo at ngayon ko lang po ito magagawa ng vlog kasi medyo busy tayo ng mga nakaraan and at the same time wala nga akong internet, hindi pa kami makapagpakabit dahil nga nung mga nakaraang issues natin. Kung nakasubaybay kayo alam niyo naman yan, kaya hindi masyado ako makapag-upload. So magbe-breakfast lang ako guys, so kain tayo. Ito Shanghai and chicken nuggets and then egg and then plain rice. So may paparating lang akong isang followers. Actually ito kapitbahay namin sa Lucena. Nasa biyahe na daw sila, papunta sila ngayon, so bibigyan ko lang sila ng quick tour dito sa farm. Diyan maputik po, okay lang sana dito. Hello po, kumusta po kayo? Ang lamig. Kumusta po kayo? Saan pa po kayo galing? Sa Victoria. Papasyal ko sana kayo. Hi, how are you sir? Hi, how are you? Itor ko sana kayo sa farm. Okay. They will start right now and then para mas hindi malamig kasi malamig dito eh. Gusto niyo po maglakad na lang or Can we walk? wanna walk or Can we walk? you wanna bring your car? Whatever you want. It's okay. So these guys are future milkers? Yes, sir. So binisita ko din na Tita Esther, Roxon at Bush at saka yung husband niya. Tutor ko lang dito sa loob ng farm. Hi! Yan, start na kaming mag-milking. Ipapasal ko lang sila dito. So how many gallons are produced out of here in a day, do you think? 1,000 per shift. 1,000 per shift, so... Yeah, per shift. So per shift is almost only 4 hours. So after milking, they will automatically go down like this. Yeah. And then the milk goes here and then goes there. The big tank. How many cows do you think you're milking here? Right now 1,000 per shift. That is only for milking cows. That included the calves. Almost 2,000. We had a milk cow on the farm. Really? One. Yeah. Yeah, milk cow. I can take a photo of you. It was a good visit. Yeah, it was great. Unlike in Alberta. It's winter there. Yeah, it's winter there, right? Yeah, snow and ice. And Yeah. Yeah, it was all very nice. You know, green grass. And they keep all the female. This is all female. We don't have a male here. Yeah. So how do they have babies? Artificial insemination. I see. Make ideas. It's a full-time job here. Yeah, it's a full-time job. Every day is a working day. 7 days a week. Wow. Yeah. Get tiresome. Yeah, because we cannot stop milking the cow. This is all done milking, and then this is the next in line. There's a gate. Gotcha. Yeah, there's a gate which separate the group 1 and the group 2. This is the group 1, and then after the group 1 done, the next is the group 2. And then the group 3, and then the group 4. Working about 8 hours a day, or 4 hours. We start at 6 o'clock in the morning, 7, 8, 9, 10. And then we go back here at 2, 3, 4, 5, 6. And then after 6, 4 hours. And then we will go back here at 10 o'clock in the evening. 10, 11, 12, 1, 2. Every 4 hours milking, every 4 hours rest. Yeah. We have a broken schedule here. Every 4 hours. That's why sometimes we don't have enough rest. After milking, you only have 4 hours. You need to cook, you need to eat, you need to take a nap, and then go back again. Yeah. 7 days a week. Yeah, 6 days work, 2 days off. Yeah. Malayo-layo pa ng biyahe niyo. Ano po? Malayo-layo pa ang biyahe niyo. 8 hours? Oh no, more than that. 12 hours? Because we're going stay overnight in Kamloops. In Kamloops. Yeah. Time we get to Kamloops, it'll be Oh. right in the dark end of things here pretty quick. Ingat po kayo. Ingat po. Opo. Ingat po kayo. Opo. Ingat.
So yun nga guys, ituloy na natin yun ay pangako ko sa inyo na letter of guarantee. So inihatid ko lang sina Ate Esper at binigyan ko lang ng quick tour kasi galing pa sila ng Alberta, then pumunta sila ng Victoria, and then now pabalik na uli sila ng Alberta. Hindi po ito yung unang beses na nagawa ko na ng vlog about sa pagbabakasyon sa Pilipinas at pagpapaverify ng contract. May ginawa na po ako nung una. Ito po ilalagay ko sa screen yung pagpunta ko sa Vancouver at pagpapaverify ng aking contract. At nung nagbakasyon din po ako from Canada to Philippines and from Philippines to Canada. So lahat po yan ay nagawan ko na ng vlog. Pero ito po ilalagay ko po ngayon uli sa screen para po may idea kayo regarding po dito sa requirements ng employment contract verification. Ito nakalagay nga dito, valid Philippine passport, valid re-entry visa, valid work permit, employment contract, addendum to the employment contract, valid ID of the employer, letter of guarantee, proof of employment pay stub for the last 3 pay period, payment of $11.50. So yung letter of guarantee, yung karamihan na nababasa kong comment at mga nag-i-email sa akin na talagang doon daw sila walang idea. So kung makikita nyo po, bibigyan ko lang uli kayo, balikan lang natin para may idea kayo. So dito na lang po tayo mag-focus sa number 3. Nakalagay po dito, para saan po ba to? Para may idea, para saan ba yung verification of contract? So ito nga po sa number 3, dito po tayo mag-focus. Nakalagay po dito, workers who are not registered with the DMW POEA, including open work permit holders, postgraduate work permit holders, workers who change employers in Canada, workers who were hired or recruited from third countries and whose employment contract were not verified by MWU Vancouver. So ito pong tatlong to, ABC. Isa-isahin po natin. Una-una, kung kayo po'y dumating dito, ang employment contract ninyo nung umalis kayo ng Pilipinas ay iba po. Then nag-change employer kayo. So yun po yung letter B. Sa letter C naman po, workers who were hired or recruited from third countries. Yun po yung halimbawa, umalis kayo ng Pilipinas. Kayo ay galing Taiwan. So ang record nyo po sa Pilipinas is Taiwan pa. Then nag-cross country kayo dito sa Canada. So kailangan nyo po magpa-verify ng contract. Kasi kung mag-i-stay po kayo dito hanggang ma-PR kayo, wala akong problema. Pero kung may plano po kayong magbakasyon or just in case nagkaroon ng biglang emergency, kinakailangan nyo magbakasyon, iba po yung naka-verify na yung contract ninyo. So ganun din po doon sa letter A. Nakalagay naman po dito, permit holders, postgraduate work permit, yung mga dumating dito ng student. So syempre ang record nyo sa Pilipinas is student and then nakakuha na kayo ng working permit. Halimbawa nag-student kayo and then nakakuha kayo ng LMIA, yung mga ganun po. So nagkaroon na kayo ng kontrata and then may plano kayo magbakasyon. So kinakailangan magpa-verify kayo ng contract. So yun din po yung nakalagay dito sa requirements na kailangan nyo. Nakalagay po, ilalagay ko na sa screen, screenshot nyo po yan. At yung babayaran, nakalagay din naman po diyan para may idea po kayo. At ilalagay ko din po dito kung saan-saan po kayo kasi merong kagaya ko sa Vancouver po kami. Ilalagay ko din po dito sa screen yung mga nasa Toronto para may idea kayo. Ito po yung contact number ng Philippine Consulate General in Toronto, Canada. Kasi ako po ay from Vancouver so magkakaiba po tayo. Ilalagay ko din po dito yung contact number ng Migrant Workers Office ng Toronto, Ontario, Canada. So ayun po yung telephone nila, ito po yung hotline nila, yung email nila. At dun sa mga taga malalayo pa po, sa Vancouver, sa Calgary, sa Ottawa, sa Winnipeg, sa Nova Scotia, sa Saskatchewan, ayan po lahat nalagay po sa screen. Para po may idea kayo, i-screenshot nyo na lang po lahat yan para dun sa mga may inquiries, tawagan nyo na lang po yung mga contact number dyan at yung email. So regarding naman sa letter of guarantee, ito ilalagay ko din sa screen. Ito yung sample ko ng letter of guarantee. O, tatanggalin ko na lang yung ibang information para kahit papano i-edit nyo na lang po. Ayan po, i-screenshot nyo na lang po. Ayan po sa screen para po doon sa mga naghahanap ng sample ng letter of guarantee na ginamit ko. Actually, naguluhan din ako dito at tinanong ko din yung mga nauna sa akin na nakapagbakasyon na. Kasi na-confuse din ako. Kasi parang ano lang din siya, parang certificate of employment lang din. And then itinanong ko mismo dun sa nasa Migrant Workers Office. Sabi ko, ito na po ba yun? Kasi nung tinanong ko din sa HR namin, ito na nga din yung sinasabi na letter of guarantee. So parang halos katulad lang din siya ng certificate of employment. Pero dahil nga marami ang naguguluhan, ilalagay ko nga po sa screen para i-edit nyo na lang at ilagay nyo yung company ninyo. Tapos yung ibang details na nasa inyo, yung information nyo at saka yung employer ninyo at contact numbers at email ng inyong company. So ayan guys, screenshot nyo para do sa mga nagtatanong at matagal na kasi itong inire-request ngayon ko lang talaga nagawa ng vlog dahil medyo busy din tayo at marami din akong may trabaho din tayo at marami akong ginagawa. So sana nakatulong guys itong video to para do sa humihingi ng letter of guarantee. Pasensya na po talaga at sobrang busy lang. At para do sa mga nagpapa-shoutout, sabi nga nito ni Kabayan, JP Alejo,
Good morning idol, shout out sa next vlog. Sabi naman ito ni Patatas Boy, shout out Perds, nandito ako sa US. Dati akong open work permit sa Canada pero ngayon green card holder na dito sa USA. Gusto sana kitang tawagan one of these days para makapagkwento ako sa iyo ng story ko at pathway ko mula pagiging student sa Canada at now ay green card holder na sa US. Yan sabi niya. Sabi naman ito ni Macplix, Sir Perds, you always inspired people. New vlogger din ako dito sa Brisbane, Australia. Isa ka sa mga idol ko sa pagiging totoo at natural. Mabuhay po kayo at God bless. Pa-shoutout na lang po sa next vlog nyo. Salamat. Dito naman kay Sabarin 383, pa-shoutout Perds from Toronto, Lenny Garcia. At kay Romy 1545, shoutout din po. At dito kay Roland Gamit 820, shoutout Boss Perds. Dito kay Charito Mercado, shoutout Perds from New York, USA. God bless you. Dito naman kay Ronnie Londo 4166, salute sa iyo sir, more power. Wala ako sa Canada pero parati ako nanonood ng video mo. Pa-shoutout na lang po from Florida. Wow, layo na. Perds TV, pa-shoutout naman dyan. FRM Hamtic Antique Philippines kay Nick Francisco. Dito naman kay Bokrin in Canada. Yan. Saludo kami sa mga TFW kasi dyan din ako nagsimula. Tim Hortons 2018 under agency. Got my PR after 3 years, 2021. Then nakuha ko na din ang wife ko ng 2024. Tama ka Sir Perds, step by step lang. Hindi biglaan lahat ang pinagdadaanan. Tuloy-tuloy lang. Basta mga TFW, huwag pababayaan ang health nyo. Dapat updated ang mga papers nyo. Then start to invest pag may extra. Pray always, God bless all. Sabi naman ito ni JM May Sayon, pa-shoutout po kuya, watching from Winnipeg, Manitoba, Canada. And dito naman kay Julie Del Valle Barcena, ingat na lang po kayo dyan, shoutout po, new friend. Kay Kapogs TV 8107, Merry Christmas idol, sana maka-apply ako, legit shoutout from Negros Oriental. And dito kay Geraldine Markelo, pa-shoutout po. At dito naman kay Jaime Octa 9224, pa-shoutout idol. Dito naman kay Joseph Monalem 7719. Oo nga po, pa-shoutout po kay Michael Gagne. He's in Quebec now from Taguig City. God bless po. Dito naman kay Northside Cosinero. Shoutout Sir Perds. Palagi ko kayong kinikwento sa asawa ko na nasa Germany. Dati kasi plano namin mag-Canada, ng kapatid niya is nasa BC kaya palagi ako nanonood. Kasi factual ang mga vlogs nyo sa buhay Canada at maging updated kami sa mga buhay dyan at sa mga nangyayari ngayon dyan sa mga bagong policy. Kung pala rin, Germany na lang siguro kaming pamilya. Shoutout naman kay Aris Albert Landes. Shoutout idol, pinapanood ko kayo lagi ni Sir Inags. Ayos. Kay Mike Zone 1, tama yun idol, wag mo subukan, masisira ang buhay mo ng mga sugaro, lalong lulubog ang utang. Pa-shoutout naman idol sa next video mo, kay Mike Zone 1 yan. Shoutout Sir Perds from Ottawa, TFW, God bless. Kay Romel TV 2605 and kay Pepe Figueroa, musta ka na? Dito ako sa Hagonoy, Bulacan, Philippines, shoutout mo ko, lagi ingat kayo. Kay Nestor De La Rosa, shoutout kabayan, watching from Saudi Arabia. At kay Jessa Dige Jr., shoutout naman Sir Perds from Masbate. So ayan po, pasensya na po at naipon talagang ngayon ko lang nabigyan ng pansin kasi iniipon ko siya para isang shoutout na lang po at hindi maisingit do sa iba nating vlog para tuloy-tuloy yung ating topic do sa isang discussion, like for example yung letter of guarantee, yung sa police clearance at do sa iba pa. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga nangyayari at buhay-buhay namin dito sa Canada. Hanggang sa muli, kita-kits sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.